Simulan na natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabulang balita ngayong araw. Headlines. Vice President Sara Duterte, impeachment trial. Naisumiti na ang tax records ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court kasunod ng pahintulot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Bureau of Internal Revenue. Pero ayon sa prosekusyon, hindi ito nangangahulugan na sangkot sa impeachment trial ang Pangulo. May hataw na balita si Rosalie Cos. Ministerial o obligasyong gawin. Yan ang sagot ni House Prosecution Panel member at Bicol Saro Party List Representative Terry Riton sa tanong kung ang authorization ba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para maisumite sa Senate Impeachment Court ang tax records ni Vice President Sara Duterte ay nangangahulugang sangkot sa paglilitis ang Pangulo. Isinumite ang tax records ng Bureau of Internal Revenue o BIR araw ng Huwebes, July 30. Irrespective of whoever it is, no? So whether it is any other impeachable official, I think the president will still give his consent, no, towards the opening of the BIR documents, lalo tigit if it will further the cause of accountability and further the cause of justice. No? So tingin ko wala pong dahilan para sabihin na meron pong kamay ang atin pong Pangulo sa bagay po na ito. Ganito rin ang pahayag ng Malacanang. Kung ano ang sinasabi ng batas, kung ano ang proseso, susunod po ang Pangulo. So kung yan ang sinasabi po at kinakailangan na magbigay siya ng kanyang approval sa BIR para mabuksan ang tax records nila VP Sara at ni Atty. Manscarpio, at ito naman ay para sa katotohanan. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan. Sa mga susunod na araw, posible nang makuha ng prosekusyon ang kopya ng mga pinasabpina na financial records ni VP Duterte. Maaaring magamit ang mga ito bilang ebidensya sa article of impeachment na umunoy unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman ng pangalawang Pangulo. Rosalie Cos, humahataw sa balita ngayon. Inihain sa Kamara kahapon ni Nabota City Congressman Toby Tiangco ang panukalang batas na naglalayong alisin ang system loss sa singil sa kuryente na kasama sa mga binabayaran ng mga consumer. Sa ilalim ng House Bill No. 10273 o ang Panukalang System Loss Charges Abolition Act of 2026, binigyang diin ni Congressman Tiangco na hindi dapat pinapasa ng mga consumer ang gastos mula sa inefficiencies o losses na hindi kontrolado ng mga mamamayan. Dagdag pa ng mambabatas, bagaman nakasaad sa kasalukuyang batas na pinapayagan ng mga distribution utilities na makakover mula sa system loss. Ang patuloy anyang pagtaas ng singil sa kuryente ay nagpapakita lamang ng kakulangan sa proteksyon sa mga consumer. Nauna nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang nakaraang SONA na hindi dapat ipapasan sa mga customer ang obligasyon ng pagbabayad ng system loss dahil wala naman sila ang kinalaman dito. Hataw Balita ngayon! Bumuo naman ng Department of Energy ng task force na siyang kikilos para sa gagawing implementasyon sa pag-alis naman ng system loss charges sa kuryente na sinisingil sa mga consumer. Ayon sa DOE, layo na nasabing task force na bumuo ng technical, regulatory at legislative framework para sa implementasyon ng plano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa miyembro ng binuong task force ang Energy Regulatory Commission o ERC, National Electrification Administration o NEA at electric cooperatives na magsisilbi namang coordinating body na magsasagawa ng komprehensibong review sa mga panukalang reforma sa energy sector. Hataw Balita ngayon!
Sinimula na kahapon, July 13 ng Senado na talakayin ang mga panukalang naglalayong mapababa ang singil sa kuryente. Kasunod ito ng inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address na nais niyang maisakatuparan ito. May humahataw na balita si Jed Neresina. Hindi dapat consumer ang sumasalo o pumapasan sa tinatawag na systems loss ng mga distribution utility ng kuryente. Ito ang binigyang diin ng mga senador sa pagdinig kahapon July 30 ng Senate Committee on Energy. Ayon sa chairperson ng komite na si Senator Erwin Tulfo, hindi dapat ipinapasa sa customers ang gastusin na dapat ay problema na ng mga kumpanya. Definitely. I mean, bakit mo ipapasa sa akin, sa atin, yung kalugian nila? Hindi naman kailangan sila mag-absorb ng lugi. Lahat naman ng negosyo, may mga talo din, di ba? Hindi naman araw-araw na panalo ka. Mariin niyang kinwestiyon ang ginagawang paniningil ng mga power distributor dahil ang dapat lamang aniyang bayaran ay kung ano ang nakukonsumo ng isang consumer buwan-buwan. Pinapasalo pa rin sa atin. Bakit nila papasalo sa atin? Di ba? Ninakawan sila. Bakit tayo? Parang sinabi yung tindahan, ninikawan. Magkukuha na siya ng gwardiya, tapos tayo magpapasweldo. Yun. Dapat to sila yun. Magkaroon din nga sila ng losses. Dapat silang mag-absorb noon. Bakit to tayo? Tama yun, kanina rin, nagulat tayo sa Mindanao. Meron pa silang binabayaran na line rental dahil yung power daw galing sa ibang lugar. Kaya kailangan tumaas sila. Bakit magsasuffer? Ang usapan namin, kung magkano yung kuha mo, yun ang babayaran namin. Wala na kaming pakialam kung saan mo kukunin yung kuryente mo. Dapat, ganun naka-maintain lang kung magkano yung binabayaran ko buwan-buwan. Giit pa ng senador, dapat ang mga distributor at generator ng kuryente ay handa sa pagkalugi dahil hindi tama na ipinapasa sa taong bayan ang bagay na hindi naman nila dapat binabayaran. Maliit lang naman. Kaya nagtataka ako, yung sinasabi ng mga distributor, 70-80 billion na mawawala sila sa kanila. Hindi naman, bakit? Kasalanan ba natin yon, di ba? Kasalanan ba ng consumer yon? Gusto nilang i-subsidize ng gobyerno. Kung puro subsidy na lang, negosyo nila yun ba't isa-subsidize, di ba? Yan ang pinasok mong negosyo. Dapat ready ka sa mga losses. Hindi ipapasa mo lagi. Kaugnay nito, ayon kay Senator Tulfo, pinamamadali na ng Malacanang sa Senado ang pag-amyenda o pagpasa sa mga panukalang sumusuporta sa pag-aalis ng system loss charges sa bill ng mga kuryente. Ang pag-aaralan po namin, gusto po na Malacanang talaga matanggal yung system loss. Actually, may text po sa akin na kung pwede one hearing lang, then TWG, and then doon na po sa BICAM. Sabi ko medyo mahirapan po dahil katatanggap lang yata ng mga bills nila sa rules. So isang hearing po siguro, then we'll go sa TWG. Inaasahang sa susunod na linggo ay muling magkakaroon ng pagdinig ang Senate Committee on Energy para sa nasabing issue sa kuryente. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon. Sa pagpapatuloy, naghataw balita ngayon, hindi ikalulugi ng mga distribution utility ang pag-aalis ng non-technical system loss charge. Ito ang iginiit ng Energy Regulatory Commission o ERC, ang Department of Energy sa ginanap na pagdinig ng Senado ukol sa panukalang wag nang ipasa sa mga consumer ang gastusin mula sa mga illegal na koneksyon, jumper at iba pang uri ng pilferage. Ayon sa ERC, bagamat maaring mabawasan ang kita ng mga distribution utility, hindi naman ito magiging sanhi ng pagkalugi o pagka-bankrupt ng mga ito dahil maliit na bahagi lamang ang non-technical system loss kumpara sa kabuuang system loss. Dahil po ang non-technical system loss ay mga nasa 1 at hanggang 1.5% ng total kabuuang system loss nila, ito po ay magre-representa ng kabawasan doon sa kita nila, pero ito naman po ay maliit kumpara doon sa kabuuang system loss.
Iginiit pa ng komisyon na ang pagkawala ng kuryente dahil sa mga jumper at illegal na koneksyon ay dapat mismong tugunan ng mga distribution utility at hindi na ipinapasan sa mga nagbabayad ng maayos na consumer. Sinangayunan din ito ng DOE at sinabing magsisilbi itong self-regulating mechanism na hihikayat sa mga distribution utility at electric cooperatives na pagbutihin ang kanilang operasyon at paigtingin ang paghuli sa mga nagnanakaw ng kuryente gamit ang kanilang sariling pondo. Ngunit tutol naman ang Meralco sa panukala. Iginit nito na kung gagawing zero ang non-technical system loss, mangangailangan sila ng mas malaking gastusin para sa mga inspeksyon at pagbabantay laban sa mga illegal na koneksyon na maaari ring magresulta sa mas mataas na gastusin sa operasyon. Solusyon, kung gusto natin i-eradicate ang or tanggalin talaga ang non-technical loss, kailangan damihan namin yung personnel na 24/7 nag-i-inspect dito sa mga kabahayan na to at nakabantay sa bawat siguro bawat isang kilometrong poste na umiikot sila o rumoronda sila at napakagastos po yun. Samantala, binigyan din ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi dapat ipinapasa sa mga consumer ang gastusin mula sa system loss, kaya pinahahanda na nito sa DOE at ERC ang mga kailangang impormasyon upang maisulong ang mga panukalang magtatanggal sa non-technical system loss charge. Hataw Balita ngayon. Nais pa imbestigahan sa House of Representatives ang system loss charge sa electric bill. Kasunod ito ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ikalimang State of the Nation Address o SONA na panahon na para tanggalin ang system loss na pinapasa sa mga consumer sa bill sa kuryente. Inihain ni House Committee on Energy Chairperson at Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez ang House Bill No. 1249 para makapagsagawa ang kinaukulang House Panel ng Inquiry in Aid of Legislation sa system loss at iba pang related electricity cost ng transmission provider, private distribution utilities at electric cooperatives. Ito ay upang matiyak ang pagkakaroon ng patas, transparent, makatwiran at efficient na electricity pricing at mas malakas na proteksyon sa mga consumer. Ayon kay Representative Alvarez, bago amyendahan o alisin ang system loss charge, kailangan munang marinig ang panig o ang lahat ng panig at may paliwanag ng malinaw sa publiko kung ano ba talaga ito at bakit ito bahagi ng electric bill. Hataw Balita ngayon. May apila ang Department of Energy sa mga stakeholder. Kaugnay ng isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tanggalin na ang system loss charge na pinapasa ng mga consumer sa kanilang electric bill. Ito ay sa gitna na rin ng pangamba ng ilang utility company at electric cooperatives sa epekto nito sa kanilang operasyon. May hataw na balita si Nel Maribuhok. Umapila ang Department of Energy o DOE na maging mahinahon at makipagtulungan ng mga power industry stakeholders kasunod ng pagnanais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin na ang system loss na sinisingil sa bil ng kuryente. Sa pahayag ni DOE Secretary Sharon Garin na binasa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kahapon, patuloy ang konsultasyon at pag-aaral sa naturang usapin na binanggit ni Pangulong Marcos sa kanyang nakaraang State of the Nation Address. Ang sabi po ni Secretary Sharon Garin ng DOE, we are currently studying the regulations of ERC, legislations, and other policies and doing consultations with stakeholders. The objective is to lower electricity rates, and I ask for patience and cooperation of all stakeholders while we craft the policies.
Hiniling ni Manila Electric Company o Meralco Chairman at CEO Manuel V. Pangilinan na linawin kung sino ang sasagot sa gastos ng system loss charges sakaling alisin ang mga ito sa mga bayarin sa kuryente ng mga consumer. Sa isa pang pahayag matapos ang sona ng Pangulo, sinabi ni Meralco Executive Vice President at COO Ronnie Aperocho na bagamat iginagalang nila ang direksyon ng pulisiya ni Pangulong Marcos, mahalagaan niyang kilalanin na ang system loss ay hindi natatangi sa alinmang distribution utility, kundi isang karaniwang aspeto ng operasyon sa paghahatid ng kuryente na nakakaapekto sa buong industriya ng enerhiya. Sa ilalim ng umiiral na mga batas, kabilang ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA at Anti-Pilferage of Electricity and Theft of Electric Transmission Lines Materials Act, kung saan pinahintulutan ang mga distribution utility na mabawi ang bahagi ng system loss mula sa mga consumer sa pamamagitan ng system loss charge na makikita sa kanilang buwan ng singil sa kuryente. Ayon sa Meralco, aktibo silang makikilahok sa mga talakayan habang dinidinig ang mga panukalang amyenda sa EPIRA. Ilang electric cooperatives naman ang naghayag sa gobyerno na dapat magpatupad rin ng tax exemption mechanism sa kanila. Ayon sa palasyo, maganda rin na madinig ang kanilang mga hinaing dahil hindi naman nais-anya ng gobyerno na mabigatan ng husto ang mga stakeholder. Kaya nga po, lahat po ng stakeholders na mayroong mga ganyang concern, mas maganda po talaga na madinig kayong lahat kasi para kung ano man yung maaaring maging issue ay marisolba. Nel Maribuhok, humahataw sa balita ngayon. Posibleng mas maraming manggagawang Pilipino ang hindi na magbayad ng income tax kung maaprobahan ang panukalang itaas ang exemption sa annual income tax. Ayon sa isang mambabatas, layunin nito na magbigay ng ginhawa sa mga tinuturing na middle income class na matagal nang iniinda ang malaking bahagi ng pagbabayad ng buwis. May mahataw na balita si Evan Alvarez. Milyong-milyong manggagawa ang inaasahang makikinabang sa panukalang batas na itaas sa 350,000 pesos ang annual income tax exemption mula sa kasalukuyang 250,000 pesos. Ayon kay House Committee on Ways and Means Chairperson Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo, layunin ng House Bill na magbigay ng karagdagang ginhawa sa middle income class. Ang middle class, ito yung portion ng ating population na nagbabayad ng buwis pero never nakakatanggap ng ayuda. Sila ang parating na pag-iiwanan pagdating sa mga tulong ng gobyerno, pero pagdating sa tax burden, sila ang pumapasan ng 90% ng burden ng individual taxpayers ng ating lipunan. Paliwanag ng mambabatas, ang panukalang 350,000 pesos exemption ay hindi gross annual salary, kundi ang taxable income. Ang batayan ng pagkwenta ng taxable income ay ang matitira matapos ikaltas ang mga mandatory contribution. Ang kinocompute ng tax para masabing exempt ka, kinocompute yung 350, the amount of salary you receive less the deductions that you pay. Meaning binabawas ang SSS, ang GSIS, ang PhilHealth, ang Pag-ibig, at kapag 350 pa rin ang naiiwan, ikaw ay tax exempt. So in short, kapag may gross salary ka na tingin ko maabot ng 385,000, 390,000, ikaw pa rin ay magiging tax exempt dahil aalisin natin ang mga SSS at saka GSIS contributions. Kung masusunod ang schedule ng Kamara, sa susunod na linggo, inaasahang sisimula na ng House Committee on Ways and Means ang mga pagdinig ukol sa panukala. Ayon kay Congressman Kimbo, papakinggan nila ang lahat ng panig mula sa mga concerned agencies at stakeholders upang matiyak na ang pinakamalaking makikinabang ay ang middle class. Pagtitiyak ng mambabatas, hindi dapat mabawi ang ibibigay na tax relief sa pamamagitan ng panibagong mga indirect tax dahil layunin ng naturang House Bill na talagang magbigay ng ginhawa sa mga nagbabayad ng buwis. But we will always stand firm on our position that hindi po pwede na ibibigay natin sa kaliwang kamay yung pagpapaluwag ng taxes, pero with the right hand, babawiin naman natin in the form of indirect taxes. Ay hindi naman tayo papayag doon. Evan Alvarez, humahataw sa balita ngayon. Maaari pang baguhin ang ilang probisyon ng Pax Silica
upang mas makabuti ito sa mga Pilipino at sa mga partner ng pamahalaan. Tiniyak ng Malacanang na isa sa alang-alang ng pamahalaan ang mga pangamba ng publiko, lalo na ang posibleng epekto nito sa supply ng tubig at kuryente sa bansa. Hinihikayat din ng palasyo ang mga may katanungan o issue ukol sa Pax Silica na makipag-ugnayan sa mga kinaukulang ahensya upang mabigyan ng agarang solusyon ang kanilang mga pangamba. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, hindi magpapadala ng negatibong mensahe sa mga mamumuhunan ang posibleng pagbabago sa ilang probisyon dahil sa patuloy namang inaayos ang proyekto. May chance po na mabago ang ibang mga provisions. Kung ano po yung maaari pang mas maging maganda ang idulot sa ating mga kababayan, sa bansang Pilipinas, and of course sa mga partners, yun naman po ay isa sa alang-alang. Sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagpahagi ito ng suporta sa Pax Silica na inaasahang lilikha ng mga trabaho para sa mga Pilipino. Samantala, tumanggi na ang Malacanang na magbigay ng komento sa kumalat na video ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng Pax Silica. Hataw Balita ngayon. Sa gitna ng dumaraming issue kaugnay sa controversial na Pax Silica Initiative, sinabi ng Department of Justice na nakahanda silang tingnan at suriin ang legal agreements nito. Sa press briefing kahapon, sinabi ni DOJ Undersecretary Nicholas T. na karamihan sa mga concern sa Pax Silica Initiative ay may kaugnayan sa economic agencies gaya ng Department of Trade and Industry o DTI at ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Gayunman, inamin ng ahensya na maaari rin silang maging parte nito sa hinaharap. At this point, we'll wait and see. We'll wait and see when the matter is referred to us. But if that does happen, when that does happen, we'll be ready to look into the legal and constitutional angles of this endeavor. Bahagi ng naturang plano ang pagtatayo ng Pax Silica Hub, isang high-tech industrial zone sa may New Clark City sa Tarlac, isang partnership sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Maraming environmentalists ang tumutuligsa sa planong Pax Silica dahil sa umano'y malaking pangangailangan nito sa supply ng tubig at enerhiya oras na maitayo na ang naturang AI-centered facilities. Hataw Balita ngayon. Itinanggi ni Senator Alan Peter Cayetano na humiling siya ng ceasefire kay Senator Ping Lacson sa isang ex-post. Kahapon ni Senator Lacson, inihayag nito ang kanyang pagtanggi sa umano'y alok na ceasefire na hinihinalang may kaugnayan sa ginagawa nitong paghalungkat sa issue ng flood control project sa Taguig City. Bagaman hindi pinangalanan ni Senator Lacson kung sino ang kanyang tinutukoy sa nasabing ceasefire, ipinost ng senador ang naturang pahayag ilang araw matapos nitong maisumite sa Office of the Ombudsman ang mga dokumento at mga testimonya hinggil sa umano'y irregularidad sa infrastructure project sa Taguig City. Pero sa panibagong Facebook Live ni Senator Alan Peter Cayetano, itinanggi nito na humiling siya ng ceasefire kay Senator Lacson. Nung ako'y nagsasalita, ang daldal ko daw, ang dakdak daw ng dakdak, kung ano-ano daw sinasabi, ano na nangyayari sa akin. Nung tumahimik naman ako, araw-araw may bago, baka guilty, hindi mapaliwanag. Tapos ngayon sasabihin na humihingi ako sa kanya na itigil niya. Hindi ko po, sabi ko, haharapin ko. Ang hiningi ko nung tinanong ako, yung salitang ceasefire sa ibang senador na galing yon. At ang sagot ko nga, guys, hindi nyo kailangan kausapin kasi titignan nyo nga. Tahimik nga lang ako, hinihintay ko lang yung aligasyon. Samantala, tiniyak naman ni Senator Alan Peter Cayetano na nakahanda siya sa kung anuman ang mangyayari sa kanya sa gitna ng mga kinakaharap niya ngayon. Anya, talagang matapang ngayon ang sinumang nasa panig ng administrasyon dahil nasa mga ito ang suporta gaya na lang sa pagsasampa ng mga kaso. Ibinigay niya ang halimbawa sina Senator Rodante Marcoleta at Senator Chingo Estrada na kapwa niya kasama sa minority bloc na ngayon ay nakadetene dahil sa kinakaharap na kaso.
Mahirap po, mahirap. Marami akong kinailangan sabihan na huwag niyo ako alalahanin kung ako'y kasuhan nila o ikulong. Sana naman po walang patayan, sana po walang assassination plot, and I don't think naman na meron. Pero yung kaso at kulong, tinanggap na po namin yan, di ba? Madali pong sabihin matapang pag nasa administrasyon. Senator Lacson, I never doubted na matapang. Pero katulad ngayon, kaya madaling magturo sa lahat, lahat na sa kanya eh. Lahat sa administrasyon, lahat kakampi niya eh. Di ba? So, ibig sabihin, magpalitan man kami ng akusasyon, hawak niya lahat. Sa akin, sinong tutulong? Hataw Balita ngayon. Pumalo na sa record high na 19.07 trillion pesos ang kabuang utang ng Pilipinas batay sa latest report ng Bureau of Treasury. Ang naturang halaga ay naitala as of June 30, 2026 na mas mataas ng mahigit sa 518 million pesos kumpara sa naitala noong buwan ng Mayo. Batay sa report ng Bureau of Treasury, sa ngayon ay maabot na sa 12.84 trillion pesos ang domestic debt ng bansa, habang nasa 6.23 trillion naman ang external borrowings. Ang pag-avail ng domestic at external debts ay pangunahing ginagamit upang mapondohan ang mga programa ng gobyerno para sa national development. Muling nanawagan si Vice President Sara Duterte sa agarang pagpapalaya sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na higit isang taon nang nakadetine sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ayon kay BP Sara, ang patuloy na pagdetine sa kanyang ama ay hindi makatarungan at bunga lamang ng pamumulitika. Muling binigyang diin ng Vice Presidente na walang batayan ng Rome Statute para sa patuloy na pagdetine sa dating Pangulo. Tinuligsa rin niya ang assessment ng ICC hinggil sa pagiging flight risk ni dating Pangulong Duterte. He should be released, and he should be released immediately. This is not about justice. This is about politics in the Philippines. They are holding an 81-year-old who cannot make his own bed, who cannot even clean his own room, who has bed sores, who has so many aches and pains because of old age. You saw President Duterte being pushed, pulled outside of the room, pushed into a plane. Is that a person who is a flight risk? He cannot even walk 3 steps and fall to the ground. Sa kanyang talumpati, inakusahan ng Vice Presidente si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na umano'y sumusuporta sa mga pagdinig ng International Tribunal. Tinawag rin ng Vice na umano'y mga tuta ng ICC sina PBBM at dating Senador Antonio Trillanes IV. Ayon naman sa Malacanang, walang basehan ang mga paratang na ito ng Vice Presidente. Ang lahat po halos ng sinasabi ng Vice Presidente sa ngayon ay walang basihan, walang saysay, useless, at nonsense. Maaaring ito ay kanya nasasabi out of frustration dahil ang kanyang ama ngayon ay nililitis sa ICC. Hataw Balita ngayon. Nanindigan si Vice President Sara Duterte sa naging pahayag nito kaugnay ng gun violence sa Pilipinas at iginiit na ito na ang realidad ngayon sa bansa. Ito ay kasunod ng hamon ng Malacanang na maglabas ng datos ang pangalawang Pangulo upang patunayan ang mga pahayag nito tungkol sa umano'y laganap na karahasan sa bansa. May hataw na balita si Joan Nano. Reality and not just a clickbait. Ito ang binigyang diin ni Vice President Sara Duterte para suportahan ang kanyang mga pahayag ukol sa gun violence sa Pilipinas.
Sa statement na inilabas ng Vice Presidente, nanindigan nito na totoong laganap na ang gun violence sa bansa at hindi umano ito dapat gawing clickbait o basta headline lamang. Ayon sa pangalawang Pangulo, masyado ng karaniwan ng mga ulat ng pamamaril, pagpatay, pagkidnap, sexual violence at iba pang mararahas na krimen sa Pilipinas. Giit nito, hindi na rin umano nakararamdam ng kaligtasan ang maraming Pilipino dahil sa patuloy na mga insidente ng karahasan. Binigyang diin pa ni VP Duterte na dapat ituring na pambansang prioridad ang kaligtasan ng mga mamamayan dahil hindi lamang ito tungkol sa kanya kundi sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Sa isang rally sa The Hague, the Netherlands, ipinagtanggol ni VP Sara ang implementasyon ng War on Drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at kinuwestiyon kung maituturing ba ang lahat ng mga nasawi na nakalista sa kaso ng ICC na mga biktima ng kampanya kontra iligal na droga, gayong laganap naman ang karahasan sa Pilipinas. Ayon pa kay VP Duterte, maaaring may iba pang dahilan ng ilang pagpatay tulad ng krimeng may kinalaman sa personal na alitan, krimen dahil sa relasyon o hold-up at hindi rin ito agad na may uugnay sa war on drugs. Paliwanag pa niya, malala na ang gun violence sa Pilipinas na umaabot na sa punto kung saan mayroon ng mga gunman for hire sa mababang halaga. And they cannot even say right now if the victims are truly victims of the drug war. Because gun violence is so common in the Philippines. I have a husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how, for 5,000 pesos. That is how bad gun violence in the Philippines is. Iginiit din ni VP Duterte na hindi lamang tungkol sa kanya ang usapin, kundi sa kaligtasan ng mga Pilipino. Samantala, tumugon naman ang Malacanang sa mga naging pahayag ng pangalawang Pangulo tungkol sa karahasang nangyayari sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kung may impormasyon si VP Sara tungkol sa laganap na gun violence, dapat ay tumutulong ito sa pamahalaan upang masawata ang ganitong mga krimen. Hinamon din ito ang pangalawang Pangulo na maglabas ng datos ukol sa sinasabi nitong malalang kaso ng gun violence sa Pilipinas. Kung siya naman po pala ay mayroon ng kinalaman patungkol dito, hindi po ba dapat siya ay tumulong para ito ay mabawasan? Or at least maibigay niya ang datos patungkol dito. Dagdag pa ng palasyo, matagal nang nagsilbi si VP Duterte bilang isang opisyal ng pamahalaan. Gayon din ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya kung totooan niya ang kanyang mga pahayag, dapat ay naagapan na ang ganitong uri ng krimen. Pinunari ng Malacanang ang paggamit ito ng halimbawa tungkol sa pagkuha ng isang asasin. Matagal na siyang opisyal, matagal din namuno ang kanyang ama bilang presidente. Bakit kaya hindi ito nasawata kung totoo ang kanyang binabanggit patungkol dito? Dapat siya na ang nauna na ito ay pigilan at hindi i-promote ang pagkausap sa isang assassin para pumatay sa taong kanyang kinaiinisan o sa taong siya ay galit. Tiniyak naman ng palasyo na nananatili ang paglaban ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa anumang uri ng kriminalidad sa bansa. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon. Nilinaw ni Vice President Sara Duterte na wala silang away ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa bagong panayam sa Vice Presidente sa The Hague, Netherlands, sinabi ng Vice na wala siyang problema kay PBBM bilang tao. Ang tanging ang pagiging umano'y weak leader ng Pangulo ang issue ni BP Sara. Wala kaming away ni BBM. Wala akong problema sa kanya bilang tao. May problema ako sa kanya bilang presidente. Dahil he's a weak leader. And the country is in chaos, not literal chaos na nagkakagulo tayo, physical chaos.
nagkakanya-kanya yung mga tao sa gobyerno. Wala nang respeto ang mga tao sa isa't isa. And that is my right as a Dagdag pa ng pangalawang Pangulo, ang anumang sinabi niya sa administrasyon ay bahagi lamang ng kanyang karapatan sa malayang pamamahayag. wala kaming alitan na personal na dalawa. Baka para sa kanya, meron, pero para sa akin, wala. And whatever I say, whatever comment I have with his administration and with the government right now is my right to freedom of speech. Second question. Hataw Balita ngayon. At para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Lynn Perez mula naman sa California, USA. Lynn, magandang umaga! Global News. Magandang umaga sa iyo, Annie, at good morning sa ating mga kasambahay. Narito na po ang ating Global News. Umabot na sa 34 ang bilang ng mga nasawi kasunod ng magnitude 7.1 na lindol na tumama sa Kumamoto Prefecture sa Kyushu Island sa Japan nitong Martes, July 28. Dahil sa lindol, ilang bahay pa rin ang nananatiling walang kuryente at dahilan para tiisin ng maraming residente ang matinding init ng panahon kasambay ng unti-unting pagbangon matapos sa matinding trahedya. May hataw na balita si James Buntuyan. Bagamat hindi na bago para sa Japan ang makaranas ng malakas na lindol dahil sa lokasyon nito, naging malaking hamon pa rin para sa maraming residente ng Kumamoto Prefecture ang naranasang magnitude 7.1 na lindol nitong Martes. Ayon sa ilang residente, higit na mas matindi ang pagyanig kumpara sa mga nakaraang lindol na kanilang naranasan. 起きた時には私自体は、こちらの建物の中におったんですけども、震源地ということで熊本地震の時にも経験してなかったような揺れと音、ものすごいものを感じて、もうすごい揺れでですねもう立ってらんなくてで周りのやつが全部本とかいろいろ全部落ちちゃってぐちゃぐちゃになったんですけど。 Isa sa pinakamatinding na pinsala ang Aeon Shopping Mall sa Kumamoto kung saan gumuho ang bahagi ng ikalawang palapag ng gusali. Sinundan pa ito ng pagsabog na pinaghihinala ang dulot ng gas leak. 10年前と比べなら今年は今度のところ一番ひどかったです。なぜかというとこのしに来た件ですね。前は mas kitero kumundono atin wala tayo. Sa tala ng mga otoridad, umabot na sa 34 ang bilang ng mga nasawi dahil sa lindol. Libo-libong residente naman ang nananatili pa rin sa mga evacuation center. Hamon sa kanila ang kawalan ng kuryente at tubig, lalo na't inaasahang aabot pa sa halos 39 degrees Celsius ang temperatura sa mga susunod na araw na nagpapataas ng panganib ng heat stroke. やっぱりライフライン、水、電気、この特にこの暑い時期にですね止まるのが一番きついなっていうのと、あとはもうその食料品とかですね、もうその車中泊にするにしてもその車のガソリンであったりとかそういったのがやっぱもうなかなか手に入らないというところ。 Nagpapatuloy naman ang search and rescue operation sa mga gumuhong gusali, kabilang ang Aeon Mall at isang pabrika ng Nippon Paper. Patuloy rin ang ginagawang pagkukumpuni sa mga kalsada at tulay na labis na naapektuhan ng malakas na lindol. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Makalipas ang ilang araw ng pananahimik, muling nagpalitan ng pag-atake ang Iran at Estados Unidos na dahilan para lalong tumindi ang tensyon sa gitnang silangan. Sa kabila nito, itiniyak ng Pakistan na tumatayong mediator sa pagitan ng dalawang bansa na nagpapatuloy pa rin ng negosasyon sa layuning makamit ang kapayapaan sa rehiyon. May hataw na balita si Jack De Ocampo.
Matinding ganti ang naging tugon ng Estados Unidos sa tangkang pag-atake ng Iran sa mga base militar ng Estados Unidos sa Middle East, partikular sa Jordan. Una nang sinabi ng Jordan na matagumpay nitong naharang ang 5 Iranian missiles na tumatarget sa teritoryo nito, habang kinumpirma ng Iran na ang mga pag-atake ay nakatuon sa mga base ng Estados Unidos sa nasabing bansa. Ayon sa US Central Command o CENTCOM, tinamaan ng kanilang pinakabagong operasyon ang mga target sa Iran, kabilang ang mga Military Command Center ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC, missile at drone facilities, coastal defense sites at iba pang mahalagang military facility ng Iran. We're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it, but they tried shooting it last night. So we had 5 rocket shots going 8,500 miles an hour, and all 5 rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot, so it's our turn. And we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard. Matinding napinsala ang ilang pasilidad ng IRGC sa iba't ibang bahagi ng Iran, habang iniulat ng Iranian state media na may mga nasawi at nasugatan sa mga pag-atake. Kabilang sa mga naapektuhan ng mga pag-atake ang Kashim Island, Khuzestan Province, kung saan tinamaan ng mga lugar ng Abadan, Shadegan, Arvan Kenara at Avaz, gayon din ang lalawigan ng Zanjan. Bilang tugon sa mga pag-atake ng US, naglunsad din ang Iran ng panibagong missile attack sa Jordan at mga kaakibat na lugar ng Estados Unidos sa rehiyon. Tinarget din ng Iran ang mga tanker na dumaan sa Strait of Hormuz at muling iginiit na nasa kanila ang kontrol ng mahalagang daan ng pandagat. Ayon sa IRGC, hindi sila titigil sa pagganti hanggat nagpapatuloy ang mga banta laban sa Iran. Ito na ang pinakabagong palitan ng airstrikes ng 2 panig matapos ang halos 1 linggong paghinto ng pag-atake para umano bigyan daan ang diplomasya. Sa kabila ng muling pagtindi ng tensyon, tiniyak ng Pakistan na nagpapatuloy pa rin ang negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, partikular kaugnay ng Strait of Hormuz at mga hakbang para sa de-escalation. The negotiations between the parties are ongoing to normalize the situation, particularly the situation in the Strait of Hormuz, and as well to de-escalate. We are doing utmost to bring the parties back to the Islamabad MOU so that all irritants can be removed in the light of the spirit of the Islamabad MOU and the Pakistan-Qatar joint statement. Muli ring nanawagan ang Pakistan sa 2 panig na magpakita ng pagpipigil at ipagpatuloy ang mga teknikal na pag-uusap upang maiwasan ang lalong paggala ng sigalota. Pakistan reiterates that dialogue and diplomacy remains the only viable path forward. We welcome all efforts aimed at sustaining cessation of hostilities and resumption of dialogue between Iran and the United States. Naniniwala ang Pakistan na ang diplomasya at dialogo lamang ang tanging daan upang maibalik ang kapayapaan at maiwasan ang mas malawak na digmaan sa gitnang silangan. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon. Kinundena ng grupong Houthi ang 2 araw na magkasanib puwersang pag-atake ng Estados Unidos at Saudi Arabia sa Iraq nitong linggo at nangangakong nakahanda silang ipagpatuloy ang paglaban laban sa anilay pang-aapi ng Saudi sa Yemen. Samantala, plano ng Saudi Arabia na bumuo ng isang international coalition upang maprotektahan ang mga barkong dumaan sa Red Sea kasunod ng banta ng mga Houthi na magpataw ng bayarin o fee sa mga sasakyang pandagat na dadaan sa mahalagang waterway. May hataw na balita si Noel Poliarco. Tinawag na treacherous at oppressive ni Houthi leader Syed Abdul Malik Badruddin al-Houthi ang kamakailang magkasanib puwersang pag-atake ng Estados Unidos at Saudi Arabia sa Iraq. Nagpahayag din ito ng pakikiisa sa mga mamamayan, security forces at mga pamilya ng mga nasawi kasunod ng nasabing pag-atake.
Una nang iniulat ng Popular Mobilization Forces o PMF na 20 ang namatay sa kanilang panig dahil sa pag-atake. Dagdag pa ni Al-Houthi, ginamit umano ng kanilang mga kalaban ang issue ng mga digmaan sa gitnang silangan para isulong ang kanilang sariling interes sa rehiyon. Subalit naninindigan ng Houthi na hindi sila magpapaapi o magpapasailalim sa pang-aapi ng mga kalaban at iginiit ang kanilang mga karapatan sa gitna ng banta sa kanilang bansa. ملت ما نشان داد و سخن خود را گفت و نشان داد که میتواند در مقابل عربستان بایستد. قبول نمی کند که برده باشد، قبول نمی کند که ذلیل باشد، قبول نمی کند که حقوق مشروعش را بگیرند، در محاصره باشد و به آن ظلم کند، چون توجیهی وجود ندارد. Samantala, nakikipag-usap na ang Saudi Arabia sa maraming bansa upang makabuo ng isang international coalition na magpoprotekta sa mga sasakyang pandagat laban sa mga pag-atake ng Houthi sa Red Sea. Kasunod ito ng pahayag ng Houthi noong nakaraang linggo ng maritime blockade laban sa Saudi Arabia. Gayon din ang mga sunod-sunod na pag-atake sa mga barko nitong mga nakalipas na araw. Tinugunan naman ng Riyadh ang mga nasabing pag-atake sa pamamagitan ng mga airstrikes sa mga pasilidad ng Houthi sa Hodeidah Port. Nauna nang lumabas ang mga ulat na pinag-aaralan din ng Houthi ang pagpapataw ng bayarin o fee sa mga commercial vessel na dadaan sa Bab el-Mandeb Strait sa Red Sea. Ito ay katulad ng polisiya na nais ipatupad ng Iran sa mga barkong dadaan sa Strait of Hormuz. Ang pagpapataw ng dagdag na bayarin sa mga barkong dadaan sa Red Sea ay isang hakbang na inaasahang lalong magpapatindi sa tensyon at maaaring makaapekto sa pandaigdigang kalakalan. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Kinumpirma ng pamahalaan ng Egypt na isang drone attack ang nagdulot ng sunog sa 2 liquefied natural gas or LNG ship sa daungan ng Damietta, isa sa mahalagang LNG hub ng bansa. Ayon sa mga otoridad, tinamaan ng drone ang US-owned vessel na Energos Winter na siyang naging sanhi ng sunog na kumalat hanggang sa Greek-owned LNG tanker na Gaslog Salem. Wala namang naitalang nasawi sa insidente at agad na naapula ang apoy habang nagpatuloy ang normal na operasyon sa daungan. Hindi pa rin matukoy ng mga investigador kung sino ang nasa likod ng pag-atake, bagamat inihayag ni US President Donald Trump na posibleng sangkot dito ang Iran o ang grupong kaalyado nito. Naganap ang insidente ilang oras matapos ang magkasanib puwersang airstrikes ng Estados Unidos at Saudi Arabia laban sa mga Iran-backed armed group sa Iraq. Wala pang kumpirmasyon mula sa Iran kung sila ang nasa likod ng drone strikes. Hataw Balita ngayon! Inalis na ni Spain Prime Minister Pedro Sanchez ang state of emergency sa bansa makaraan ng isang linggo na malawakang wildfires sa mga rehiyon ng Madrid at Avila. Ayon sa mga otoridad, halos wala ng apoy at napigil na ang pagkalat ng sunog kaya tinapos na rin ang national emergency status. Hemos procedido desde el Sistema Nacional de Protección Civil a aceptar la propuesta de pasar al nivel 2, al nivel operativo 2 y dejar por tanto atrás la emergencia nacional. Yo creo que esta es una... Tinatayang higit 77,000 hectares ng kagubatan at lupain ang nasunog habang nasa 1,000 residente pa ang nananatiling evacuated. Sa kabila nito'y nagbabala ang mga otoridad na mananatiling mataas ang panganib ng panibagong sunog dahil sa nagpapatuloy na heatwave sa bansa. Estamos ante una nueva ola de calor que, según nos dice la EMET, va a durar hasta este próximo domingo. Por tanto, tenemos pues temperaturas extremas. Extrememos la precaución, la prevención por parte de todos. Tenemos que estar unidos en la respuesta, pero tenemos que estar unidos también en la prevención y en la reconstrucción.
Samantala, sumiklab naman ang panibagong wildfire malapit sa hangganan ng Spain at Portugal, dahilan para ilikas ang mahigit 600 individual at mag-deploy ang pamahalaan ng karagdagang responde sa mga apektadong lugar. Hataw Balita ngayon. Nagdeklara ang American Red Cross ng blood crisis dahil sa matinding kakulangan ng supply ng dugo sa Estados Unidos. Ayon sa Red Cross, nakadagdag sa kakulangan ng supply ang mga wildfire, matinding init ng panahon at pagbaba ng bilang ng mga blood donors sa nakalipas na buwan. Paliwanag ng Red Cross, lumala ang sitwasyon tuwing tag-init dahil mas marami aksidente at mga pinsalang nangangailangan ng agarang blood transfusions sa mga ospital. Dahil hindi maaaring mag-imbak ng dugo ang American Red Cross at dapat magamit sa loob ng 42 na araw ang mga nakolektang dugo, nananawagan sila sa publiko na sana'y maging tuloy-tuloy ang pagdating ng mga donors, lalo na ang may O-positive na blood type. Samantala, nakapagtala rin ng halos 20% pagbaba ng blood supply ang Canada na nagdudulot ng pangamba sa patuloy na pagbaba ng supply ng dugo para sa mga pasyente. Hataw Balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa California, USA, ako po si Lynn Perez. Magandang araw. Regional News. Patuloy na tumataas sa mga kaso ng dengue sa Cebu City kasabay ng sunod-sunod na nararanasang mga pagulan. Dahil sa naiipong tubig baha at mga basurang hindi agad na nalilinis, hinihinalang ito ang pinagmumula ng pagdami ng mga lamok na nagdadala ng sakit. Si Gladys Tuabi, humahataw. Nakababahala ang patuloy na pagtaas ng mga kaso ng dengue sa Cebu City, kung saan umabot na sa mahigit 1,000 ang mga naitalang nagkasakit sa loob lamang ng mahigit 6 na buwan. Mula January 1 hanggang July 18 ngayong taon, nakapagtala na ang Cebu City ng 1,228 dengue cases, kung saan 10 ang kumpirmadong nasawi dahil sa sakit. Mas mataas ito ng 12.35% kumpara sa 1,093 cases na naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Sa atong dakbayan, sugod katong Enero hangtod sa Hulyo 18 karong tuiga, dunay kaso sa dengue nga nagtala nga 1,228 ug adunay na po ka mga kaso sa namatay tungod sa dengue. Batay sa datos, mas marami sa mga nagkasakit ay mga lalaki, habang pinakamataas ang bilang ng mga kaso sa mga batang may edad 1 hanggang 10 taong gulang. Kabilang sa mga barangay na may pinakamaraming naitalang kaso ng dengue ang Guadalupe, Basak San Nicolas, Lahug, Labangon, Tisa, Mambaling, Kalunasan, Punta Princesa, Pasil, Kamputhaw, Dulho, Quiyot at Talamban. Ayon kay Cebu City Councilor Dave Tumulak, isa sa mga nag-aambag sa pagdami ng kaso, ang sunod-sunod na pag-ulan na nagdudulot ng pag-ipon ng tubig sa mga baradong kanal na nagiging pamugaran ng mga lamok. Gumikan sa sunod-sunod na mga pag-uwan sa tundakbayan karong tuiga, daghang mga kanal ang nagstagnad, nakalimtan paglimpyo ug paghawan sa mga basura nga nakaali hinuon sa dagan sa tubig nga maoy naitlugan sa mga lamok na nagda og dengue. Kabilang sa mga sintomas ng dengue ang mataas na lagnat, pananakit ng ulo, pagkakaroon ng rashes, pagsusuka at pananakit ng mga kasukasuan. Payo ng mga otoridad agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na health center o ospital kung makaranas ng alinman sa mga sintomas upang mabigyan ng agarang lunas at maiwasan ang paglala ng sakit. Gladys Tuabi, humahataw sa balita ngayon. Nagpulong na ang General Santos City Police Office at mga kinatawan ng Department of Education kasunod ng natanggap na umano'y pagbabanta sa mga paaralan sa lungsod. 2 eskwelahan sa lungsod ang nakaalerto sa ngayon matapos umano makatanggap ng online threat kung saan nagbanta ang uploader ng pamamaril laban sa mga estudyante ng nanambuli umano sa kanya sa oras na mag-resume ang klase sa darating na August 3.
Bukod sa estudyante, kasama rin umano sa pinagbabantaan ng guro na nagbagsak umano sa uploader ng walang kaukulang dahilan. Kaugnay nito, pinaigting na ng General Santos Police ang ipinatutupad na seguridad sa mga paaralan sa lungsod, katuwang ang mga kawani ng Department of Education upang matiyak ang kaligtasan ng mga guro at mag-aaral. Pansamantalang pinigil ng Pasig City Regional Trial Court ang pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag sahod sa mga manggagawa sa Metro Manila. Ito'y matapos na mag-issue ng status quo anti-order ang korte bilang tugon sa inihaing petisyon ng dalawang construction firm na kumukwestiyon sa wage hike. Bagaman ikinalulungkot, sinabi ni Labor Secretary Francis Tolentino na ginagalang nila at tatalima sila sa utos ng korte. Inisyu ng Pasig RTC ang desisyon noong July 24, isang araw, bago ang nakatakda sanang implementasyon ng unang tranche ng dagdag sahod noong July 25. Hataw Balita ngayon. Sinimula na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang deliberasyon sa mga nakabimbing petisyon na inihain ng 5 transport groups na humihiling ng dagdag pasahe. Ito ay sa gitna ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo bunsod ng digmaan sa Middle East. Ayon kay LTFRB Chairperson Attorney Vigor Mendoza, kasalukuyan na nilang nire-review at tinatalakay ang mga petisyon sa fare hike at inaasahang maglalabas ng rekomendasyon sa lalong madaling panahon. Sakop nito ang mga public utility jeep, pampasaherong bus, UB Express, mga taxi at motorcycle taxis. Nauna na ang tiniyak ng LTFRB na kasama pa rin sa kanilang ikokonsidera ang kakayahan ng riding public sa posibleng dagdag pasahe, kaya hindi na ang maaring maging epekto nito sa inflation. May ilang transport group ang humihiling ng 2 pisong dagdag pasahe habang ang iba naman ay humihirit ng 10 piso. Hataw Balita ngayon. Inianunsyo naman ng Land Transportation Office o LTO na magkakaroon ng extension ang validity ng driver's license at rehistro ng sasakyan na nag-expire mula pa noong July 1, 2026. Ayon sa LTO, ang naturang extension sa validity ay bunsod ng nangyaring downtime o aberya sa kanilang Land Transportation Management System o LTMS. Bukod sa driver's license at vehicle registration, kasama rin sa mga dokumento na sakop ng validity extension ang student driver's permit, medical certificate at conductor's license. Tiniyak naman ng LTO na walang penalties na ipapataw sa mga nabanggit na sakop ng extension. Ayon sa LTO, ang naturang extension ng validity ay effective immediately. Hataw Balita ngayon. Nilinaw ng Land Transportation Office sa publiko na kasalukuyan pa rin nilang ipinatutupad ang kautusan ng Department of Transportation na nagtatakda ng polisiya hinggil sa hindi pagkumpiska ng driver's license ng isang motorista na nahuling lumabag sa batas trapiko. Kaugnay nito, nais ding linawin ng LTO na ang umiiral na jurisprudence ng Korte Suprema ay hindi nagtatakda ng pangkalahatang kapangyarihan sa traffic enforcement officers na magkumpiska ng driver's license ng mga motorista. Muli binigyang diin ng ahensya na bagaman kinikilala ang mga traffic law enforcer na mga local government unit o LGU sa pag-i-issue ng citation ticket, walang legal na batayan para kumpiskahin ng mga ito ang driver's license ng isang motorista. Patuloy na hinikayat ng LTO ang lahat ng mga LGU, traffic enforcement agencies at mga motorista na sumunod sa umiiral ng mga batas at regulasyon upang matiyak ang pantay at maayos na pagpapatupad ng batas trapiko. Hataw Balita ngayon. Target naman ng Department of Transportation na magamit sa first quarter ng taong 2028 ang Unified Grand Central Station o Common Station sa Quezon City. Sa isang panayam kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, sinabi nito na inaprubahan kamakailan
ng Economy and Development Council ang variation order ng proyekto. Bunsod nito, may pagpapatuloy na ng DOTR ang konstruksyon nito at sisikapin na habulin ang interim operations sa unang quarter ng 2028. Gumawa na rin na niya ng paraan ng DOTR para habang hindi pa nakukumpleto ang buong proyekto ay hindi mahihirapan ang mga commuter sa paglipat ng mga tren na sasakyan. Weather News. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Biyernes, July 31, 2026. Panoorin natin ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Sa ating latest satellite images, patuloy po yung monitoring natin dito sa isang low pressure area na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Ngayon, malit pa rin yung posibilidad na ito ay maging bagyo, pero inaasahan natin na papasok ito ng Philippine Area of Responsibility either today po or bukas. Pero makikita nyo itong trough, ito yung mga kaulapan, nakabuntot po nitong low pressure area. Ito magdadala ng maulap na kalangitan at malaking posibilidad ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas, maging dito sa may lalawigan ng Masbate, gayon din sa may area, sa may silangang bahagi ng Mindanao, yung Caraga, Davao Region, maging sa South Cotabato at Sarangani. So mag-ingat po sa mga posibilidad ng flash floods at landslide dito sa area kung saan nakaka-apekto naman yung trough o yung extension nitong low pressure area. Samantala, inaasahan din po natin itong bahagi naman ng Luzon. Makikita nyo wala pong masyadong mga kaulapan ngayon. Kaya ngayong araw, generally fair weather ang mararanasan sa malaking bahagi ng Luzon. Maging dito sa may kanlurang bahagi ng Mindanao. Maliban na lamang, pagdating po ng hapon hanggang sa gabi, meron pa rin mga localized rain showers and thunderstorms. Yung huling lokasyon po nitong binabantayan natin na low pressure area ay magit 1,300 kilometers silangan ng southeastern Luzon. At kikilos ito pa kanluran, hilagang kanluran sa mga susunod na araw. May posibilidad pa rin na ito ay malusaw. Sa ngayon po, malit pa rin yung kanyang posibilidad na maging bagyo. Mas malaki yung chance na ito ay malusaw. So dito nga po sa Luzon, inaasahan pa rin natin generally fair weather, yung malaking bahagi ng Luzon, bagamat posible pa rin ang mga localized rain showers and thunderstorms. Yung agwat ng temperatura sa Lawag nasa 25 to 31 degrees Celsius. Sa Baguio ay nasa 18 to 23 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, 25 to 34 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, 25 to 32 degrees Celsius. Habang sa Tagaytay, 22 to 30 degrees Celsius. Sa Legazpi naman, 25 to 33 degrees Celsius. Dumako po tayo sa Palawan, Visayas at sa Mindanao. Sa Palawan, inaasahan natin yung mga localized rain showers and thunderstorms sa araw na ito. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands nasa 26 to 31 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa nasa 25 to 32 degrees Celsius. At dahil nga sa trough o yung mga kaulapan na dala ng low pressure area sa labas ng PAR, magiging maulap yung kalangitan at malaki yung mga posibilidad ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pag-inat pag-ulog sa bahagi ng Visayas, lalong-lalo na po sa may Eastern Visayas. Yung agwat ng temperatura sa Iloilo, nasa 24 to 31 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 26 to 31 degrees Celsius, habang sa Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Mindanao, inaasahan din natin yung maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa may bahagi ng Caraga Region at sa Davao Region, maging nga sa mga lalawigan ng Sarangani at South Cotabato. Dulot pa rin niya ng trough nung low pressure area. Habang sa may western section ng Mindanao, generally fair weather din yung mararanasan na may mga localized rain showers and thunderstorms. Agwat ng temperatura natin sa Zamboanga nasa 25 to 33 degrees Celsius. Sa bahagi ng Cagayan de Oro nasa 24 to 32 degrees Celsius, habang sa Davao 25 to 31 degrees Celsius. Sa lagay naman po ng ating karagatan, inaasahan natin banay hanggang sa katamtaman na magiging pag-alon na ating karagatan. Wala po tayong naka-issue na gale warning sa kasalukuyan. Ibig sabihin, ligtas sa pumalaot ang mga sasakyang pandagat at mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Mag-iingat pa rin po, lalo na yung mga maliit na sasakyang pandagat. Kapag may mga thunderstorms tayo na very common during this time of the year, ay minsan po lumalakas yung ating pag-alon ng karagatan. So iba yung pag-iingat pa rin po.
Narito naman ating inaasahang panahon sa mga susunod po na araw. So makikita po natin this weekend, bukas, araw ng Sabado hanggang Linggo, kalat-kalat na mga pag-ulan pa rin mararanasan sa may bahagi ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao dahil magpapatuloy yung epekto ng trough ng low pressure area or pwedeng yung low pressure area mismo yung magpapaulan sa may bahagi ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Pagdating po ng Lunes hanggang Martes, inaasahan naman natin yung silangang bahagi ng ating bansa dito sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga at Northern Mindanao, magiging maulan naman dahil po merong isang bagyo na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. May international name ito na Dolphin. Hindi naman ito papasok ng PAR. Sa ngayon po, ang tutumbukin nito ay yung bahagi ng southern part ng Japan. Medyo malakas po itong bagyo na to pero nasa labas ito ng PAR at maaari na yung trough nito ang siya magpapaulan this coming week, Monday or Tuesday, dito sa may eastern section ng ating ng Visayas nga po at ng Mindanao, maging dito sa may area ng Bicol Region. Samantala, inaasahan din natin maaaring medyo lumakas po yung habagat, kaya po by Monday and Tuesday din, malaki din yung posibilidad ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa may bahagi naman ng Mimaropa, Calabarzon, gayon din sa may western Visayas at gayon din dito po sa may halos malaking bahagi po ng Kabisayan, dulot naman niya ng habagat or southwest monsoon. So yun po yung ating inaasang magiging lagay ng panahon sa mga sunod na araw. Pero mag-update pa rin po tayo sa Pag-asa dahil maaari pa rin magbago itong ating inaasang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Ito po ay nakabase sa pinakahuling datos natin sa kasalukuyan. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Market Price Watch. Samantala, para ihatid naman sa atin ang latest sa presyo ng mga pangunahing bilihin, nasa Blumentritt Market ang ating kasama na si Mikey Samson. Mikey, magandang umaga. Good morning sa iyo. Kumusta dyan? Live report. Again, Mikey, magandang umaga sa iyo. Kumusta ang presyohan ng mga bilihin dyan sa Blumentritt Market, Mikey? Good morning, Ma'am Annie, at isang Friday morning. Napuno-puno din ng good vibes ang bati natin sa ating mga kasambahay. And yes, nandito po tayo ngayon sa may Blumentritt Market dito sa may Santa Cruz, Manila para muli ay mag-update ng prices ng mga pangunahin nating bilhin ng kagaya na lamang ang isda, gulay at kame sa ating mga kasambahay. At sa ating nga pong pag-iikot-ikot dito sa may Blumentritt Market ay napag-alaman po natin na ang presyo po ng gulay at ng karne ay good news. May pagbaba po ng presyo ng gulay at ng karne. Pero ang presyo po ng isda ay naroon naman pong bahagyang pagtaas. Talagang sabi rin ng mga vendors dito na apektuhan din ng El Nino at ng madalas ng pag-ulan itong mga nakaraang araw yung kanilang supply kaya nagkakaroon ng pagbabago sa presyo ng kanilang mga produkto. Para naman sa ating mga kasambahay na nagnanais lang pumunta ng market ngayong morning o kaya naman ay nagnanais na bumisita dito sa may Blumentritt Market, narito po ang presyo ng kanilang mga bilihin. Para po sa presyo ng gulay, ang kamatis po ay nagkakahalaga ng 80 pesos per kilo. Ang sibuyas naman po ay nasa 100 ang bawat kilo. 150 pesos naman po ang isang kilo ng bawang. Ang ampalaya ay nasa 70 pesos per kilo. Ang labanos ay nasa 80 pesos ang isang kilo. Ang sayote ay nasa 60 pesos ang bawat kilo. Ang repolyo ay nasa 70 pesos ang isang kilo. Ang talong naman po ay nasa 90 pesos per kilo. Ang Besay Tagalog ay nasa 80 pesos per kilo. Ang okra ay nasa 80 pesos din ang bawat kilo. At ang kangkong ay nasa 25 pesos ang bawat tali. Para naman po sa isda, ang tilapia ay nasa 140 per kilo. Ang tulingan ay nasa 260 pesos per kilo. Ang tawilis, ang bilis at ang tamban ay pare-pareho pong nasa 100 ang bawat kilo. Ang galunggong ay nasa 240 pesos ang bawat kilo. Ang pampano ay nasa 420 pesos ang isang kilo. At ang per kilo ng bawang ay nasa 245 pesos ang isang kilo. Para naman po sa baboy,
Ang bisata po ng baboy na nagkakahalaga ng 250 pesos per kilo. 290 pesos naman po ang presyo ng pork kasi, pork side at pork chop. Ang bawat kilo ng kasi side at pork chop ay nasa 290 pesos. Ang liempo naman po ay nasa 270 pesos per kilo. Pagdating naman po sa manok, ang paa po ng manok ay nasa 150 to 170 pesos per kilo. Ang chicken liver ay nasa 190 per kilo. Ang quarter legs ay nasa 180 per kilo. Gayun din ang whole breast chicken. At yan po ang presyo ng mga bilihin dito sa Blue Bell Market. Para naman po sa ating mga special shout-out, muli nagpapasalamat po kami sa ating pong market coordinator kay Cecilin Doctronal, kay Ma'am Yanin Belen and Tessie Tuacao, sa lahat po ng mothers and marshals from Blumenthal, Manila, sa admin, security, at sa lahat ng makikipag na vendors dito sa Blumenthal Market. At yan po muna ang update mula dito sa Santa Cruz, Manila. Ako po si Mikey Samson. Balik po sa inyo, dyan sa studio. Thank you very much, Mikey Samson, Jose Ibanez, and of course, kasama si Judren, Bernie, and Alex. Magandang umaga po. Hataw Balita ngayon. Sa pagdiriwang ng ika-19 na anibersaryo ng programang Good Morning Kuya, mas paigtingin pa ang mga serbisyo publiko na ihahatid ng programa na magsisimula sa Lunes, August 3. Panoorin po natin to. Good morning! Labing-siyam na taon na ang nakalipas ng unang bumati ng Good Morning, ang Good Morning Kuya sa sambayan ng Pilipino. Good morning. Mula noon, naging bahagi na ito ng umaga ng maraming pamilya. Sa lubungin ng umaga ng may ngiti at kay sigla. Naghatid ng balita, impormasyon, inspirasyon at higit sa lahat, mga programang may malasakit sa kapwa. Good morning kuya, o kay sarap ng umaga. Good na good talaga. At sa isa sa pinakamahirap na yugto ng ating kasaysayan, ang panahon ng pandemya, nanatiling kasama ng publiko ang Good Morning Kuya. Habang maraming programa ang naapektuhan ng mga limitasyon sa produksyon, ipinagpatuloy nito ang paghahatid ng mahalagang impormasyon at public service sa mga manonood. Hindi mo na kailangan magtinda. Pwede ka na pong magpahinga ng kaunti muna, ha? At kukunin na ni Benedict Galasan yung paninda mo at babayaran niya na din pati yung titinda mo pa mamayang hapon. Ngayon, sa pagdiriwang ng ika-19 na anibersaryo nito, isang bagong yugto ang sisimulan ng Good Morning Kuya. Simula August 3, mas pinalawak ang programa upang higit pang mapalapit sa mga Pilipino. Makakasama na sa Good Morning Kuya ang bagong segment na Serbisyong Kapatiran. Magdadala ito ng mga aktwal na gawaing pagkakawang gawa at public service mula sa iba't ibang komunidad sa buong bansa. Mapapalawak din ang talakayan sa kalusugan sa pagpasok ng 2 doktor bilang bahagi ng programa. Kasama ang isang bagong host na magdadagdag ng sariwang pananaw at makabuluhang usapan sa bawat umaga. Bukod dito, maghahandog ang Good Morning Kuya ng mga bagong segment tungkol sa kalusugan, pamumuhay, kaalaman at mga kwentong nagbibigay ng pag-asa. Kasabay ng pagpapatuloy ng mga serbisyong matagal nang kinagisnan ng mga manonood. 19 na taon ang nagpapatunay na ang Good Morning Kuya ay higit pa sa isang morning show. Isa itong programang patuloy na umuunlad upang makasabay sa pangangailangan ng mga Pilipino, habang nananatiling tapat sa layunin nitong magbigay ng impormasyon at serbisyo. Abangan ang mas pinalawak na Good Morning Kuya simula August 3, Lunes hanggang Biyernes, alas 6:30 hanggang alas 9 ng umaga, dito lamang sa UNTV. Mon Hokson, humahataw sa Balita Ngayon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 23, versikulo 4, na nagsasabi, "Huwag kang mainip sa pagyaman,
tumigil ka sa iyong sariling karunungan. At yan po ang mga mahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-31 sa buwan ng Hulyo 2026. Ako po si Bernard Danis. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula po sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Annie Rentoy. At dito po sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Standby po kayo dahil susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.